Hinihingi natin yung mahabang pasensya ng mga kababayan natin. Dahil nga flooded pa, hindi pa sila pwedeng bumalik sa kanilang mga lugar dahil baha pa. Wala rin silang babalikan. Hindi pa pwedeng umuwi sa kanilang bahay ang mga evacuee sa ilang barangay sa Tuguegarao City. Bunsod ito ng mataas pa ring baha sa kanilang mga lugar. Si Aling Evelyn Mabazatagyam, residente ng Anafunan East, mag-aapat na araw na sa evacuation center kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, mahirap ang sitwasyon nila dahil gaya ng ibang evacuee, problema rin nila ang kanilang kakainin dahil hindi pa sila makapagtrabaho. Supposed to be very hard to stay here kasi alam mo na, yung mga iba nagtatrabaho din. Yung mga ibang nagsasabi na construction nga sila, kaya lang hindi sila ngayon makapagtrabaho. So, yun ang nila, ang hinahanap nila ngayon kung paano din yung mga food nila, diba? Sustento nga kami, kaya lang siyempre kahit na hindi naman ilang family kasi magkukulang. Ayon kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rueli Rapsing, humihingi sila ng mahabang pasensya sa mga residenteng hindi pa rin maaring umuwi sa kanilang tahanan. Anya, kailangan pa nilang tapusin ang isinasagawang assessment sa sitwasyon. Depende yan sa mga local DRM offices natin. Like for example, yung mga in-evacuate natin that are highly susceptible to rain-induced landslide, kailangan i-assess muna ng mga local DRIMO yun kung stable yung lugar para pwede nang bumalik. Kabilang ang mga lubog pa rin sa nasa 10 metrong tubig baha ang Barangay Sentro 10, Sentro 9, Sentro 5 at 1. Kasama rin ang mga barangay ng Linaw, Anafunan at ilang bahagi ng Karitan. Dagdag pa rito ang mga barangay ng Pinakanawan, Kapatan at Teresa Boulevard na hindi pa rin madaanan. Inaasahan naman ng PDRRMO Cagayan na bababa na sa below 6 meters ang tubig sa ilog para madaanan na rin ang mga epektadong kalsada. Nimrod Torano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.